Magandang hapon po at higit po ay sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una po ay sa kaligtasan at sa buhay na patuloy na ipinapahiram po ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat din po sa Panginoon sa paggawa niya po. Gawa po ng, yun po tayo po ay pinayagan nga po dito sa dagatan at napirmahan na po yung permit na binigay po namin. At ako po ay natutuwa po sa principal po dyan dahil yung last po na principal ay tinatanggihan po talaga yung pagka tayo po ay propose sa kanila. At pero po yung ngayon po, nung mapirmahan niya po yung permit, nagpicture pa po siya ng permit, tas isasend daw niya po sa GC daw po ng mga head teachers daw po para if ever po na mataunan na kami daw po ay nagbibigay sa kada room ay hindi daw po na questionin. At para wala daw din pong problema. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon doon dahil hindi na po kami nahirapan, kami nga pong apat sa pagsasabi. At yung tiningnan din po yung polyeto na ibibigay po namin. Ang akala anak mo rin. Ang akala po ay aming gawa-gawa lang po yung polyeto, pero yun nga po, nasabi po namin na yun po ay galing dito sa ating church. At hindi na po niya masyadong inano po yung polyeto. Tapos po sabi pa po ay maganda nga daw po yun dahil ano pang term yun? Yung ang hirap. yung parang bukod sa napapalago yung pagbabasa po ng bata, yung may spiritual pa nga po na andun po sa ating polyeto. At nagpapasalamat din nga po ako sa Panginoon dahil yun po patuloy po na binibigyan po ng Panginoon ng puso na mag-akay po ng kaluluwa. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil yun nga po, lagi pong kada may isang situation po lagi na pinapalala sa akin ng Panginoon na ang magmahal ka talaga na sobra ay sa Panginoon, huwag sa tao. Amen. Dahil, hindi ba, or sa bagay. Gawa po ng kagabi po, ako po ay, hindi pala kagabi, madaling araw na po pala yun. Ako po ay gising pa, gawa po ng, may ginagawa po ako. Tas po ay, doon po sa kabilang bahay namin, may isa po doon na ama na iniwan po ng pamilya. Tapos po, simula po siya nung iwan po siya ng pamilya niya, hindi na po namin siya nakitang lumalabas. Yun po ay masayahing tao po yon. Ay nung maiwan nga po ng pamilya, hindi na po namin siya nakitang lumalabas. Tapos lagi nga po siyang nakakulong sa kanila po. Tapos kagabi nga po, nung hindi pa ako natutulog, ako po biglang natakot. Kasi 2:00 po ng madaling araw, may tawa po ng tawa dun sa tabi po ng bahay namin. Tapos imik po siya ng imik. As in, ang lakas po ng tawa niya. Ginising ko po si mama dahil nga po, ang weird po kasi 1 hour na po siyang tumatawa dun sa kanila. Tapos sinili po namin ni mama dun sa may bintana. Madilim po yung bahay. Tapos tawa po siya ng tawa, imik lang siya ng imik. Yung para po siyang, para po siya talagang nababaliw doon sa po. Kaya po, parang pinaalala nga, parang paalala din po yon na pagka nga po yung tao or bagay, ang minahal mo nga po ng sobra is yung walang kahihinat ng maganda nga po. At yun po, pero po kaninang umaga, nakita ko po siyang lumabas. Yung pong yung desire po na sana ma-sharean po. Hindi ko po baka kasi ako. Pero po baka po may tayo na halimbawa po yung may makadaan po na member, isa pong member sa atin na kahit po lalaki ay makausap po dahil po ay po kasi yung masayahin pong tatay yun po ay nakikita ko. Yan po. At yan, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil
ano po, habang nga pong yung habang tayo tumatanda, may yung nagkakaroon nga po tayo ng malalaking desisyon sa buhay. Yun, nagdidesisyon. Ay, ano po, ako po yung nagpa-pray sa Panginoon dahil po mga nakaraang ako po ay naglatag ng mga possible ko lang naman pong pagka ako po ay makagraduate po ng grade 12. At unang ko po doon, bala ko po ay mag-college preparation po ako ng Bible School. Tapos po ay nung nito lang pong August, ako po ay kinausap po ng aking tita Rhea. Ang tita Rhea ko po ay yung mataliw-tiw. Ay, yung mausisain, gano'n. Tapos po, ako po ay pinag-apply po ako ni Ate Rhea ko ng scholarship po sa St. Patrick, school po ng St. Patrick. Ay, ang offer po sa akin ay full scholarship po, tapos po may miscellaneous pa, tapos po ay may allowance pa daw po ako, tas ay pagka daw po, ako po ay naka-reserve na sa isang slot, yun po ang sabi. At iintayin na lang daw po ay ang entrance exam, pero po ay yun po ay medical course. Kaso po ang akin pong strand ay UMS. Hindi po align po nung kukunin kong course. Pero po ako yung nag-pray po dahil private naman po yon. So baka po mag-shift po ako ng yun nga pong aking sa course. At kung ano po ang kalooban ng Panginoon, dahil ako po ay nagtanong, madami din po akong pinagtanungan. Isa po dun si Kuya Hen, baka daw po nga ay sa pagdodoktor, ako gamitin po ng Panginoon. At ang akin pong isip ay naka-advance na po. Tawagin niyo na po akong Doc Glyza. Yan. Pero po kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa aking pong buhay. At sana po ay habang tumatagal ay magamit pa po lalo sa kanyang gawain. Yan po. Salamat po. Amen.